in discussion, when you raise your voice to the top, it shows that you run out of reasons. Kadang tao di ay nga magsiyagit. Kadang tao di ay nga grabe na bla 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 di na maminaw. Dipinsa na niya kay nawadaan siya og pangatarungan. Ha? Muna yun yung tibanan. Sa mga diskusyon bitaw sa balay, sinigitay, hinapakay, linambahay sa pultahan, linabayay og mga libro, kanaig soon ang nagbuhat na wala siya'y katarungan. Wala'y reason. Maniyong nungdan nga nag-wild, mga kaigsunan. Ang kaaway ni Stephen murag mga leon. Versikulo 54. Now when they heard these things, they were enraged, and they ground their teeth at him. Sa diha nga nakadungog sila, sa kasaysayan nga gisulti ni Stephen kanila, gikan ka Abraham, paingon ngadto ni Moses. Nagdilaab ang ilang kasuko. Mikagot ang ilang ngipon batok ni Stephen. Dayon, niabot na yun, mga kaigsunan, ang pinaka-crisis kinabuhi ni Stephen. Gihukman si Stephen nga batuon sa iyang kamatayon. Kaya niya sala was blasphemy. Mga kaigsunan, ayaw mo kadiskuryo kung ang dautan usahay mulampos. Naay panahon nga ang dautan mo'y musikat. Naay panahon nga ang dautan mo'y hayahay. Ikaw nga ni barog sa tinuod, mo'y nagkalisod-lisod. Naay panahon. Si Esteban nga wala magbuhat og dautan, gisintensyahan nga batuon siyang kamatayon. Nagmalampuson ang mga dautan. Andamon ato ang atong kinabuhi nga naay panahon. Naay panahon mga kaigsunan nga nagbuhat og dautan batok ka nato usahay mo'y mulampos. Naay panahon. Kisa'y nag-leader sa bato, si Saulo nga manglulutos. Siya mo inuuyon nga sige batoon ninyo, abogado manggod siya. Gikonsulta kung okay ba ni baraton o ba, pwede na kay blasphemy ang iyang sala. Si Saulo nga wa pa makabig pagkakristohanon nga manglulutos. Gibato mga kaigsunan. Karon morita sa final crisis. Nagatubang na si Esteban og kamatayon sa pagbato. Abi ninyo, kung matubang ta sa mabugat nga crisis, it is hard to remain our composure in the midst of crisis. Oh. Usahay mga kaigsunan, mawala bitaw ta ang atong composure karon matubang ta crisis. Kanang naa sa plane, kanang pilot ko, pilot, o kanang mga stewardess o stewards, praktisado na sila mo atubang sa mga crisis panahon. Nga dili sila matarantar, kay kung sila magpakita katarantar, hastang pasayro matarantar. May usa ka istorya, grabe man yun ang air pocket dito sa Kawanangan. Naglupad ang mga plane. Ang plane musulpot mas taas, mudad na mas ubos, grabe na yun. Ang mga pasayro sinergitay na. Unyang pilot mga kaigsunan, pugong lang yun. Nakuyawang good siya, pero gusto lang niya pakalmahon. Tanawara o sige yung pilot. All passengers. This is your panic, do not pilot. All passengers. This is your panic, do not pilot. Ang dapat unta, all passengers, this is your pilot, do not panic. Apan nga nung nabaliman, kay mismo ang pilot igsoon natarantar na. Do not pilot, this is panic, mga kaigsunan. Mga usay sa atong kinabuhi, maabot ang crisis. Muna yung may tabo na to. Do not pilot, this is panic, mga kaigsunan.
si Socrates ang bantugan nga Greek philosopher. Balo mo kung siya inahitabo niya? Di siya masabtan sa mga tao nga namunuan sa Grisya, sa Athens. Mayang pagtulunan nga gitawag republic, demokrasya. Ugo niya si Socrates igsoon, gisentensyahan nga nakasala sa ilang ginarian kay iyang gikurap ang utok sa mga batanon pinagi sa iyang maot nga doktrina sa republic. Balo mo kung si punishment sa publiko. Gipainom siya og hilo. Ang hilo gitawag hemlock. Ug sawa pa siya mo inom, wag mo dili si Socrates iyang ginom. Kamatayon ang naa sa baso igsoon. Samtang nagunit siya sa himlak, tanawa raw sa gingon ni Socrates. Mga higala, ayaw mong kalimot, utangan ko og sunoy nga manok, kang kritos. Naay manok sa balay, bayari siya. Igsoon. Nanas kamatayon na kainumdum pag-utang nga bayro nun. Naabatan na nga espiritu mga kaigsunan. Ha? Si Socrates, mo inom na og hilo nga himlak. Pero wag yun malimot. Nga doon na siya utang nga sunoy nga manok kang kritos. Ingon niya na ako'y manok sa balay, bayaris kritos. Pastilan mga kaigsunan. Grabe nga klase nga tao. Ha? Grabe nga klase nga tao. Sa versikulo, sa chapter 7, kang Stephen, but he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Sadya nga siya batuon na. Puno siya sa Espiritu. Mihangad sa langit. Ug tanawa, nablang langit. Ug ang anak sa tao nga si Jesus, nakita ni Stephen nga nagatindog sa himaya sa Dios sa tuong kamot siyang amahan. So how do we manage kung nata sa mga crisis? Apan ang mga tao misinggit. Gisalipdan ang ilang mga dalunggan. Ug midasmag kang Stephen. Gibato si Stephen mga kaigsunan. Gibato. Ug samtang gibato si Stephen. Si Stephen mitawag, Lord Jesus, receive my spirit. Dawatan akong espiritu. Og miluhod siya. Og misinggit sa makusog. Ginoo, ayaw panil nga sila sa ilang sala nga gibuhat batok kanako. Dayon natumba og natulog sa kamatayon. Sumadahon ato ang crisis management ni Stephen. 1, Stephen looked up to heaven. Mga kaigsunan, kung naay mga crisis sa atong kinabuhi, ay glingi sa imong wala. Ay glingi sa imong tuo. Ay tanaw sa imong atubang. Ay tanaw sa imong likod. Ay pangita, kinsay nagdaot kanimo hangad sa langit. Look up. Look up, mga kaigsunan. Kahit kumuhangad ikaw sa langit, ang imong makita, dili ang imong kaaway. Kahit kumuhangad ikaw sa langit, ang imong makita, dili katong nagdaot kanimo. Ang imong makita si Jesus nga nagtindog sa tuong kamot siyang amahan. Kanang nakita ni Stephen nga si Jesus nagatindog. Di ba mo masakitan, anak? Nga igulang gatindog, wag yung tabangi si Stephen. Ang punto niya, mga kaigsunan mo, nga bisan pa kung kita itugyan sa kamatayon, ang Ginoo, wala malimot ka na to. Naay panahon, nga ang Ginoo mutugot ka na to, nga kita, sama kang Stephen, will be in fire of crisis. Naay panahon itugot. So nagtindog si Jesus, gitanaw. Dili tungod kay si Stephen gipasagdahan, gitanaw tungod kay gitimanan sa Dios ang sakripisyo
ni Stephen. Dayon mga kaigsunan, sa dayon na siya gibato, na pagtanaw niya sa langit, nagyon siya, Lord Jesus, receive my spirit. Dawata ang akong kinabuhi. Crisis management, taliwala nga murag watay paglaom. Itugyan nato ang tanan nga to sa Ginoo. Ginoo, ikaw lang may balo. Walay calculator nga makasulbad sa akong problema. Walay counselor nga makasulbad sa akong problema. Ako na ning itugyan kanimo. Kaya ako adunay paglaom. Kay imo akong giandam sa adlaw sa imong pagbalik. Crisis management ni Stephen, miluhod siya og nagampo. Mauni usay ang malimta nato. Sa panahon nga kita nagatubang og crisis, kay di na ta kamo moampo. Abi kuno kamong magtiayon, paminaw ragod mo mga saugbana. Kanang mag-away bitaw mo anang dapit na sa hapon. Away. Niabot ang ting worship. Huwag yun, agat o worship. Kaya mo agat o worship, pildi sa away. O, di mo tingong ba na? Ang asawa, di po mo tingong. Hibalo mo, kisay mo agad worship ang mga anak. Paminaw mo, mga asawa ba na? Ang mga anak pa, mag-worship na ta. Lingkod ang amahan, lingkod ang inahan, huwag mga tingong. Mukanta. Wara, bagulbul lang. Mga anak, may kusong kanta. Oo. Sa diyan nga mag-ampo. Ingon ba na, ikaw ampo. Ingon sa ikaw ra. Ikaw ra. Sa panahon sa crisis sa atong kinabuhi, di na ta kamo muluhod og mag-ampo. Apan ang crisis management ni Stephen, kung naata sa crisis mga kaigsunan, we have to manage to kneel down before the Lord. Nag-ingon ang usa ka sinultian. When it is hard to pray, pray hard. When it is hard to pray, pray hard. Malisod di ampo. Kaya murag di na matabang og ampo. Pray hard. Pray hard. Sa makadaghang kanato, di na ta makaampos pa sa crisis. Di na naman tabang pastor. Grabe na akong inampuay. Moro may gihapon, waman ko tubaga. Apan si Stephen mga kaigsunan. Taliwala sa kamatayan mo abot kaniya. Has time to kneel down and pray. Karon, sa nakatubang na sa sentensya sa kamatayon, naigaganahan ako ni Stephen. Sawa pa si mamatay. Nagyon siya, Ginoo, ayaw panil nga ang sala. Batok ni mga tawhana nga nagpatay ka na ako. Pagkanindot nga nampuan, natingala ba ko? Nganong waman mo ingon si Stephen, Ginoo, ipadala rago ng kilat. Kilati rago ng mga tawhana. Ginoo, ipadala rago ng hampak COVID-19. Hapakara ko ni mga tawhana, huwag ko sala. Apan ang crisis management ni Stephen mo. Bisan pa nga ang mga tao gitabangan siya o akusar sa dili mo. Nagingon si Stephen, Ginoo, ayaw panil nga ang sala. Gikan kanila. Ayaw, Ginoo. Do not hold this sin against them. Ayaw. Tiglan, mga kaigsunan. Sa ato pa, di ba kataming Ginoo? Uyuga rago ding kalibutan ni mabuak ang yuta sila ray lamyon ako ray mabilin. The crisis management is do not look for somebody to be blamed. Ayaw. Ayaw lingi akin sa tong nagdaot nimo. Ayaw lingi akin say nagpasangil kanimo. Ayaw lingi akin say nagmaniobra kanimo. Give it for the Lord. Ug mo yung Ginoo. Kining nitabo nako. Ayaw panil nga ang sala sa mga tao nga nag-akusar kanako.
mabut man ang kadaot, iampo gihapon nato ang nagdaot kanato. Nga ato silang igkita dito sa ganaran sa mga langit. Mabut ang mga crisis sa atong kinabuhi. Ug nahibalo ikaw nga ang nagdala nining kamalas-malas nato na itaw nga mo hinungdan. Do not rancor and hatred to your false accusers, for revenge is not ours. Ako magaingong kaninyo with all my heart. Pasagdahi ang mga taong nagdaot kanimo. Kaya pagpanimalos, dili ato. Ang Diyos ra mo'y mahibalo pagpahaluna, bato kanila. Ug tapos nga siya nakasulti nini, nahikatulog siya, mga kaigsunan. Og namatay. Crisis management. 1. Sumadata. Maintain your Adventist equilibrium. Nag-atuban ta sa mga crisis, gipasanginlan ka, gidaot ka, o ka imong negosyo na bagsak, imong mga kabataan nagpabadlong, i-maintain ang imong pagka-Adventista. I-maintain. Sa district leader pa ako, doon na sa kadakong negosyante. Mayong nga negosyo. Kalit lang ang ugangan miadto sa akong balay. Pastor, tabang, magpinatanan ang akong anak o ang iyang kapikas kinabuhi. Nga naman, ay, pastor, taas ang istorya. Ato na dito kay nagamit ng mga unsa diha. Ato ko mga kaigsunan, suod ba din ako ang higala sila, suod ako higala. Pagsaka gid ako ang asawa na gunitig sa unog kutsilyo. Nagkatuyok ang mata mo, ragdi na makilagtaw. Sao naman ako ni? Batanon pa ko nga worker. Niduol ko. Abi ninyo, wag yun, maikog ang magtiayon. Nagaheg, ang bada po, gunit po nung hinangiban, silang duha. Huwat na lang, kisa mo dasmag. Nagkatuyok ang mata sa babae. Wag yun, nigrit na ako nga pastor, na yun, wala. Ako rin isa ka dito. Niya, ubo-ubo ginagmay, Filipino approach. Wag yun, ang ako lang unta, maikog lang sila ba? Wag yun ko'y katambag nila, kaya usaw ba nimong ang asawa na gunit kutsilyo, ang bada po, naggunit po, naglaing hinangiban. Sige lang kong ubo-ubo. Naghuwat ragi ko, na mo kalma. Gusto na ko nga akong presensya, maka-neutralize kanila. But it took time. Dugay nga panahon, hilom. Wag yung kumagingon nga, sister, ibutang ng imong kutsilyo, brother, ibutang po ng imong kutsilyo. Wala lang yun ko. Totoo, mihila kang asawa, mihila kang bana. Igsoon, abi ninyo, panahon sa crisis, mawala ang atong balansi. Gitawag na to Adventist equilibrium, mga kaigsoon. Mawala. Ha? Di na ta Adventista tanahon, mga kaigsunan. Busa ang Adventist crisis management is just look up. Don't look around. Don't look at your back. Don't look at your front. Kay kung mutanaw ka sa imong palibot, ang imong makita ang imong kaaway. Mutanaw ka sa likod, ang imong makita ang namaag sa imong likod. Ayaw, mga kaigsunan. Ako magasulti ka ninyo with all my heart. I am serious. And I mean it, mga kaigsunan. I mean it. Sa diha nga iduot na ikaw, sa imong mga kaaway nga wa, manunta ka manghilabot din mga tawhana. Gihilabtan ka lang. Crisis management. Don't look around. Don't look back. Don't look to your left, to your right, to your front. But look up to Jesus Christ, mga kaigsunan. Kaya mong makita nga si Ginisos naghangyo sa iyang amahan. Amahan ko,
pasaylo ang akong anak sa Pilipinas. Pasaylo siya. Mao ni ang crisis management nga atong ma-apply kang Stephen. Number 3, kung magatubang kita mga crisis nga labang kabugat, look for a time to kneel and pray. Kamot may. Ayaw mo ni anang sinultihan, Pastor, di na ni matabag ampo kadaghan. Gid ko anang makadungog. Magdangoy-ngoy nga naghilak, Pastor. Grabe na akong inampo. Wa ko pamatiya sa akong Ginoo. No. Take time to kneel and pray. Mag-ampo lang yun ta, mga kaigsoon. Bahala kung sa may tabo. Number 4, spare time to ask God to forgive your accusers. Hatagi kayon. Nga ikaw maghangyo sa Ginoo, Ginoo. Pasaylo atong tao nga nagdaot kanako. Ginoo, pasaylo atong tao nga mohinungdan nga nabangkrut ang akong negosyo. Ginoo, pasaylo ang tao nga nagdaot kanako nga kumupromote sa akong trabaho. Take time to ask forgiveness para sa mga tao nga nagdaot kanimo. Dili sama sa usa ka babae o sa ka asawa. Grabe nga pagdumot siyang bana. Hinungdan nga nag-file siya og divorce. Sa wa pa makumplito ang divorce paper kaya wa pa makapirma ang bana. Nagsakit siya. Ang iyang sakit ikamatay. Ikamatay. Og sa diha nga hapit na siya mamatay, ano na siya katapusang hangyo. Ningon siya sa iyang chaplain, ang akong last will mao. Unsa man, panhi ang akong bana. Nalipay ang chaplain. Abi niya og mapasiguli. Kaya nagbulag naman sila. Ang divorce paper pa mo, wala makumpleto, kaya kulang. Panhiya siya. Nalipay ang mga anak. Pertini pa ya, kaya naghangyo ang inahan, ang asawa. Nga panhiyo ng bana, panhiyan ninyong akong bana. Yan ang bana. Ang bana pod. Murag. Excited nga unsa ka ni. Nga nag-ungaw ng kabatayon niyang asawa. Ug dayon nagingon, ni anaman ko, nga nung imo pang kapatawag. Hingon niya ako kang ipatawag. Kay gusto na ako, sa di pa ko mamatay, imong pirmahan ang divorce papers. Nada sa hunos sa lamisa. Kuha na. Kay gusto ko mo tanaw, sa di pa ko mamatay, nga imong gipirmahan ang divorce paper. Kay kalipay nako nga manaog ngadto sa lubnganan nga kita nagbulag. Mga kaigsonan, crisis management, spare time to ask God to forgive your enemies and to your accusers. Number 5, crisis management. Then like Stephen, after which, and when he had said this, he fell asleep. O kung maabot na, nga kita mga naog na sa lubnganan, mga tulog ta, sama kang Esteban, he fell asleep. Nahikatulog. Akong balikon ang atong teksto, ayaw mong kalimot. Isaiah 59:1, tanawa ang atong Ginoo dili mo ug kamot nga dili makaluwas ka nato. Tanaw ang atong Ginoo dili bungol nga dili makadungog kanato. Bisag asa kita, iya kitang makabuot. Crisis, makabuot kita sa Ginoo. Crisis, madungog kita sa Ginoo. Mao ning Dios nga atong gilagaran. Akong tapuson. Pinaagi niining panghitabo. Samtang batanon pa ako nga worker. Didto kini nahitabo sa New Eden, Makayangkang, Bayugan City, Agusan del Sur. Ako ang district leader sa Makayangkang. May usa na to kaigso nga grabe ka devoted sa panghatag o Bible study.
Grabe ang iyang kainiton. Kada lakaw, magdala og picture roll katong linukot ng mura gidala sa sugong, gibutang sugong, yan ang dala-dala. Mga tuguma, pag naay nagtapok-tapok, mga pilisas tapok, istorya. Pag maminaw, tangtang picture roll, katong nasa sugong, picture roll to. Bukad, istorya. Pag way maminaw, lukot, lakaw. Mga balay nga dili Adventista, gipamalay-balay niya. Ipanguntanan ako, Brother Felipe, ngano na imong kanay kadasig? Na pastor, sa stewardship seminar, nagingon ang lecturer nga pastor, ug unsay among ihalad ngadto sa among Ginoo, atong Ginoo. Ug akong gihalad mao ang akong panahon ug nagsaad ko, Ginoo, gusto ko nga ang tanang dili pa mga Adventista, ako ning adto nilang balay, mudawat sila sa dili, basta kay nakaadto ko, nakasulti sa mayong balita. Ang usan ini nga yung nagtuan, panimalay nga adunay anak, nga may apil sa kulto. Kadto bang mga habak-habak, mga lana-lana, panahon pa mangudto mga kaigsunan sa mga habak-habak. Nga kuno kung matuman ang ilang tahas, di na sila madutlan. Naya na. Ni dawat og Bible study ang ginikanan. Ningon ang anak, ayaw na niya panhias Pilipi. Kay makadaot ni sa atong pagtuo. Kung inyo nang pabalikon, timani, patyon ko na. So naabot ang mga istorya ngadto ni Felipe. Felipe ayo nagatoy ang balay. Nga imong gibistaan. Kay ang anak nga membros kulto nagbahad nga patyon ka. Ingon ni Felipe, sige lang. Wa magyud magpugong si Felipe. Gadtuan man gyud ang balay. Wa man gyud siya magtuong nga maninuod ang anak. Bible study. Wa pagani pipila ka mga minutos. May kasikas na sa kusina. Og unya mitunga ang anak. Naisundang arang habuga. Apil to silang kulto, mga kaigsunan. Og na yung Felipe, undang na ni anak. Kay kung di ka undang, patyon tagid ka. Tanaw na to kung ay mong Diyos makasagang banini. Sige, paghapog istorya sa Felipe. Nga, nagwald naman ang anak. Gibara sa mga ginikanan. Lukot ni Felipe siya mga butang, nanaog. Pagkanaog niya dito sa unahan, giapas siya sa mga anak, nga nagdag sundang. Gidunggab si Felipe. Tusa kang iyang tiyan, lapo sa likod. Natumbas Felipe. Ni kamang. Namatay si Felipe. Pagkamatay niya mga kaigsunan, ako ang nagserbisyo siyang lubong. Grabe ang pagdilaab na ako sa kalagot sa tao nga nagpatay. Miadto ko sa atong misyon. Nihangyo ko sa atong misyon. Nga kinahanglan hatagang kong abogado. Nga maoy mo dipinsa sa kamatay ni Felipe de Ramos, mga kaigsunan. Nakumbinser ang misyon sa Butuan. Gatagan ko abogado, mayong abogado, criminal lawyer, mga kaigsunan. Naplastar ang kaso, schedule ang hearing, priso ang tao. Niadto na may bayugan, gikas Butuan, ubar may sa abogado. Pag-abot na mo dito sa korte, ang mga tao nanganaog na. Ang mga Adventista nanaog, nangutanang kung anong nanaog mo mong Jose Manuel, siya wala pastor, gidismiss. Ha? Ngano man, wala pa ganun mahusay. Pagsaka na ko, niadto ko sa judge. Judge, ang Felipe de Ramos mga kaso, siya nga pastor, na ano may desistance document sa mga bata. Nagpasabot nga dili sila agrabyado. Kumo ba? Gipangita na ako mga bata. Mga bata noon pa, mga teenager ng mga babae.
Duha sila, tulo ba to? Nalimot na ko. Kasab ang bitaw na ako mga kaigsunan. Wa mo'y mga buot. Grabe na akong paninguha nga mga tag hustisya sa kamatayon ng Felipe. Kadili ko gusto nga mga tao ang ilang tanaw ka na itong maratag broiler na kung ihawon, maihaw. No! Gusto na ko nga mabilanggo ng tawana. Nayabugados misyon, dili ka mo ang gasto. Misyon ang gasto. Wa maningog ang duha ka batanon sige gihilak. Ngano nga inyo mga gipadismiss? Ingon niya, Pastor, ikaw nalay pangutanan ni Manang. Agoy na may tiguang nga babae. Ikaw na nagsugo. Kisay mo ngalan. Siya ako si Mrs. Torigusa. Ngano imong mangisugo ng mga anak? Ngay padismiss ang kaso. Pastor, wa man ko magsugo ngay padismiss. Nag-istorya lang ko ba? Ang sabi mong istorya. Pagsinggit ni Felipe og tabang, ako mo'y nakatabang kang Felipe. Gisapnay na ako as Felipe. Ang iyang ulo dire nagbaday sa akong paa. Luya na si Felipe, buhagay ng dugo, anay pa nung madala sa doktor. Og may tugo ni Felipe, kanako, sa dayog kamatay. Katunga tugon mo, tong akong gisulti siyang mga anak. Ang sa may tugon, niingon man si Felipe, Sister, ina nga akong mga anak ko, gina mga kaigsunan o mga pastor, nga dili pa sa kagsumbong ang nagpatay ka nako, kay gusto nako nga siya igkita sa langit. Mga kaigsunan, murag natunaw ko sa kawaw, mga kaigsunan. Nilakaw ko, talikod ko dito. Grabe na ako nga pagmalandong. Pastila no? Ngay taong nabuhagay nagdugo. Ngay taong nga nagatubang nagkamatayon, nanugon pa. Ailan yung filing kaso, kay gusto na ko ikita siya sa langit. Na mauli mi sa attorney, dismiss ang kaso. Naulaw ko sa akong kagalingon. Grabe na akong pag-asaba sa mga anak na babae, nga mga batanong teenager. Nang labay mga tuig, pinaka mga tuig. Daghang mga tuig. Nakatukog seminary, wala ko kabalik sa Butuan nga area. Gitawag na ko sa Mount Olive College, sa Theology Department. Chairman ako sa Theology Department. May usa ka na kong meeting dito sa Grace State nga simbahan, sa Makayang kang area. Speaker ko, I think Mount Olives. Speaker ko. Sa dito na may mga kaigsunan sa pulpito, si Pastor Sammy Arugante, ni kuhit na ko. Pastor, tanawa ra tong tao nga naglingkod to dito sa Tumoy, to dito sa Pultan Dapit, kanang nakilid, kaila ka na. Inkular ba? Siya mo man ang nagpatay ni Felipe. Grabe na kong kurata mga kaigsunan. Nahibalor ba yung tawhana nga ako, mo'y gusto yun nga mapriso siya. Kulban ako, nangita na ko kiyasan na ako na di na kumuwali mga kaigsunan. Si Pastor Arugante na lang muwali, musibat na lang ko. Sino ka nga nagpatay nga gusto nang ipapriso na? Ingo ni Pastor Arugante, Pastor, murumag na kuratan ka. Kung nga sa maka, nahibalor na nga ako ang gusto mo papriso niya. Sa kalma lang. Nanong niya man basig ako'y tuyo. Nana siya kay iway leader na dito sa New Eden Church. Ang nagpatay kang Brother Felipe de Ramos. Nabautismuhan mga kaigsunan. Alam ka na ako mga kaigsunan. Felipe de Ramos. Ang akong liman sa Makayangkang is the modern Stephen. Ako mag-awhag ka ninyo nga kung naay mga crisis mabot sa atong kinabuhi, sundo nato si Stephen. Sundo nato si Felipe de Ramos. God bless you all. Magampo kita. O Diyos, daghang mga krisis nga mabot sa among kinabuhi. Naay panahon nga di kami makasabot sa among buhaton. Tudluoy kami.
samas kinabuhi ni Esteban, samas kinabuhi ni Felipe de Ramos. Ang balaang espiritu lamang mo'y makapausab sa among kinabuhi, nga makamao kami mo pasaylo sa mga tao nagapadamas-tamas kanamo. Nga dili kami mulimot sa paghangad kanimo, kay ikaw andam nga maminaw kanamo. Ug kung imong itugot, nga nining kalibutan na among maagyan, sama sa nagyan ni Esteban ug ni Felipe de Ramos, papahulaya kami, apan luyo sa adlaw sa imong pagbalik, mahikatulog kami, ug unya makamata, alang sa paghulat sa pagbalik sa among Ginoo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, kung kita mahikatulog na ning kalibutan, maghulat kita sa mahimayaon na pagbalik sa atong Ginoo. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mugaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Maghangyo ka ninyo sa pag-like, share, subscribe, o ayaw mong kalimot sa pag-click sa notification bell sa atong YouTube channel. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.